Magandang umaga po sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon sa chapter 13 ng unang Korinto na ito po ay ang patungkol sa pag-ibig. Kung maalala po ninyo yung chapter 12 nito na kung saan ipinaunawa doon ang patungkol sa mga kaloob ng Espiritu na Santo. At pagdating doon sa pagtuturo sa atin na iisang katawan tayo, ngunit maraming bahagi dahil we are the body of Christ, iba-iba ang function. So pinaunawa po yun sa atin. At dito naman, sabi dito ang patungkol sa pag-ibig na kung saan ito daw po yung buong sikap nating hangarin, na kaloob, na ito ang pinakadakila sa mga kaloob, ang pag-ibig. Pakinggan po natin chapter 13, but before that, let's pray. Hallelujah, dakilang aming Diyos, Ama sa langit. Kami po ay naanditong muli, Ama, at nakikinig ng iyong mga salita at tulungan niyo po kami na sa napakahalagang ito, O Diyos, na utos mo sa amin at ito ay pinaunawa mo sa amin na napakahalagang kaloob, ang pag-ibig, na kung saan ito po, Panginoon, ang itinuro mo sa amin. Na mahalin ka namin ng buong puso at buong kalakasan at buong kaluluwa at ng buong pagkatao namin, at ganun din mahalin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming sarili. Kaya po napakahalaga nitong maintindihan namin ang napakadakilang kaloob na ito ng pag-ibig. Kaya buksan niyo po ang aming kaunawaan, ang aming kaisipan, at mailagay niyo po ito sa aming puso at isipan. Salamat po aming Diyos, salamat po Ama, ang lahat ng papuri at pasasalamat naming ito ay sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So pag-ibig, sabi po dito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, wala lamang akong wala lamang akong kampana, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpiyang na maingay. Kasi nga po, 'di ba? Iba't ibang giftings ang pinagkaloob doon sa chapter 12. At kaya sabi po dito, makapagsalita man daw siya ng ibang mga wika ng tao, matuto ng different languages, kung wala naman siyang pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpiyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa na sa lahat ng mga hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngulit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So, kasi sa chapter 12, nandoon ang mga giftings of the Holy Spirit, katulad na nga nito po, nakapagsalita ka ng different languages, tapos nagkaroon ka ng kaunawaan sa patungkol sa mensahe, nagkaroon ka ng faith, o ano pa mang giftings, kung wala ka namang pag-ibig, walang kabuluhan ang lahat ng mga iyon. Wala akong kabuluhan. Sabi diyan, walang kabuluhan. Kung nakakagawa ka, may mga giftings ka, pero hindi ka marunong umibig ng iyong kapwa, o walang pag-ibig, walang kabuluhan. Sabi diyan, verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala ring akong mapapala. So napakahalaga po talaga ang tayo ay may pag-ibig, dahil yan ang napakahalagang utos, yung pag-ibig. At tulad ng sabi nga dyan, yan ang pinakadakila na kaloob, ay pag-ibig. The best na gift, ay pag-ibig. Kaya yan ang pagsumikapan natin lagi, na tayo ay matutong umibig, una sa Diyos at pangalawa sa ating kapwa. Verse 4, ang pag-ibig, ito na po yun. Ano nga ba ang pag-ibig? Ito po, makikita ninyo sa inyong mga sarili o makikita ninyo sa inyong kapwa kung ito ay may pag-ibig. Kung ang mga katangiang itong babasahin natin ay naandoon. Sabi diyan, ang pag-ibig ay matyaga,
magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. So, ito po yung pag-ibig naintindihan natin ito, na ito daw ay magandang loob, matyaga, hindi siya inggitira. Yan ang totoong may gift ng pag-ibig. Dahil sabi dito sa salitang ito, sa chapter 12 verse 31, higit daw nating pagsikapan na hangarin na magkaroon tayo ng kaloob na mas dakila, na kung saan ito po ay pag-ibig. Kaya ito ang mga meaning ng pag-ibig. Hindi siya mainggitin. Sabi dito, hindi siya mayabang, hindi siya mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Mga selfish, hindi dapat ganon. Hindi magagalitin. Kaya tingnan ninyo po, baka kaunting kibot lang sa inyo, galit na kayo, baka masyado kayo mga sensitive. So itinuturo ito sa atin, dapat hindi tayo mga ganito. Ano pa? Hindi mapagtanim ng sama ng loob. Yung dekada na ang nangyari, ilang taon ng mga nakaraan, tumanda na lamang, hindi pa nalilimutan yung ginawa sa kanya ng kapwa niya. Hindi po yan gusto ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo dito, kung gusto nating makasunod at pagpalain ng Diyos, dapat matuto tayong magkaroon ng pag-ibig. Ano po? Sabi dyan, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. At ang katotohanan, alam natin, nakikita natin ang katotohanan, lahat ng katotohanan ay nandito po sa salita ng Diyos. Kaya habang nakababad tayo dito at nagbabasa, natuturuan tayo ng katotohanan at kaya nasusunod natin ang kalooban ng Diyos. Verse 7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtiyatyaga hanggang wakas. So yan ang pag-ibig. Ulit-ulitin po ninyo itong meaning ng pag-ibig para ma-exercise uli na naman natin po ito, kung paano ito i-apply. Kasi wag nating sabihin, oh, I love you, Lord. Oh, I love you, brother. I love you, sister. Kung ito pong mga katangiang ito wala sa atin. Kasi kaya ito po ang itinuturo sa atin, Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at matyaga hanggang wakas. Verse 8, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Bakit? Because pinaunawa sa atin, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya wala itong katapusan. Siya po pinakita dito sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig sa atin ng Diyos, na inaalay niya ang sarili niyang buhay para sa atin. Kaya ito po verse 9, hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, ngunit pagdating ng ganap, maglalaho ang din ganap. So, iyan po ay pinapatungkol dito, patungkol sa Panginoong Hesus, Hindi paganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, ngunit pagdating ng ganap, maglalaho ang di ganap. Yan po, at ito ang paliwanag dito sa verse 11. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsalita, nag-isip, at nangangatwirang tulad ng bata. Okay? So, yan po, Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita
ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tingnan niyo po anong kahalaga nito, no? Una, pinapaunawa dyan sa verse 11, nung tayo'y bata pa, ibig sabihin nga, lahat ng ating ginagawa, mga immature. Kumbaga, no? Sabi dyan, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Sa madaling salita po, sa ating bilang mga Kristiyano, nung tayo mga baby Christian pa, ang mga pananalita natin, pag-iisip at pangangatwiran ay parang sa baby. Pero ngayong matatagal na tayong Kristiyano, dapat nakikita po ito sa atin na tayo ay mature. Anong klaseng makitang mature? Katulad ng pinakita po dyan, na ang pag-ibig, dapat ito ay hindi ka na, kumbaga parang bata, na masyadong sensitive, masyadong magagalitin, masyadong out of control ang pananalita. Ganyan po ang bata. Kung ano ang naisip ng bata, yun ang lalabas sa kanyang bibig. Kung ano ang gustong gawin ng bata, yun ang gagawin. Yun yung bata pa tayo. Spiritually, kung nung bata pa tayo, pero ngayong namamature at pinapamature tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dapat ang mga pananalita natin ay parang nasa tamang wastong gulang, sabi niyan. Kaya sabi, ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal bata. Kaya tingnan po natin kung mga masyado pang mga sensitive at masyado pang mga kaunting salita lang na marinig tampo na at kaunting lang ay inggit na. Ano pa? Ang dami po dito mga sinasabing ito. Yan yun po ay asal bata. Pero ang taong namamature na, sabi dyan, iniiwanan na yung mga asal bata, yung kanyang mga ginagawang asal na parang bata. Dapat hindi ka na ganun. Kaya makikita na naman natin ngayon. Sino ngayon sa atin ang mga bata pa, mga isip bata? Masyado yan mga sensitive. Masyado yan kunting narinig lang nagtatampo na, hindi ka nababatiin, nagkikimkim ng sama ng loob, or mga pananalita po yan, hindi nararapat. Yan yung po yung bata. Kaya tinuturuan tayong mamature bilang isang mga Kristiyano, dahil pinaunawa sa atin ano yung mga katangian bilang isang Kristiyano, at sabang pinapakinggan po natin ang salita ng Diyos, natuturuan tayo nito. Tinuturuan tayo na maging katulad ng kung ano ang bilang anak ng Diyos. Kaya i-watch out po natin muli ang ating mga sarili, dahil itong mga katangiang ito ay ulitin ko muli, para tayo talaga'y mamulat, matuto. Sabi dyan? Hallelujah. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Yan po yung magaspang na pag-uugali. Lagi na lang nakasimangot. Lagi na lang parang hindi mo maintindihan. Magaspang ang pag-uugali. Laging galit. Hindi, sabi dyan, dapat hindi makasarili. Hindi makasarili. Yung sarili lang laging iniisip. Gusto lagi nakakalamang sa kanyang kapwa kasi ang gusto niya siya lang lagi. Yan po yung mga makasarili. At ito, matindi po ito, hindi magagalitin. Sino po sa inyo ang kaunting kibot lang galit na?
Ha? Sino sa inyo adyan ang magagalitin? Kasi kapag magagalitin, yan yung mga isip bata. Ano? Hindi pa mga mature, mga sensitive. Ayan. Ano pa? Mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Yan yung tagal-tagal nang nangyari, tapos pagka ibabalik na naman, 'di ba? Ikaw ginawaan mo ako ng ganito, 'di ba noon? Hindi ko malilimutan. Yan po yung mga sensitive na tulad ng sabi dito po na hindi dapat ito nangyayari sa atin, dapat wala na tayo nito. Dapat hindi tayo laging kumbaga masyadong mapagtanim ng sama ng loob. Yung dekada natin tumanda na, galit pa rin, may galit pa rin doon sa gumawa sa kanya ng masama. Ito po, tinuturoan tayo ng Panginoon dito kasi ang gusto ng Panginoon po sa atin talaga ay tayo'y makasunod sa kalooban niya. Dahil at kapag tayo nakakasunod sa kalooban niya, mapayapa po ang ating buhay at napagpapala pa po ang ating buhay. Kaya ito'y tinutumbok tayo nito po, pinapaalalahanan. Dapat sa inyo hindi na kayo mga ganito, mga isip bata na parang kaunting kibot, galit, kaunting kibot, sensitive, masyado. No? Kaya ito po ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. At kaya, sabi dito sa kasalukuyan, sa verse 12, sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, ngunit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Iyan yung faith natin patungkol sa pagtubos sa atin ng Panginoon. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin. Yan po pagtukoy sa ating Diyos. Ayan. Samantala, nananatili ang tatlong ito. Pananampalataya, kasi kailangan natin ng faith. Kasi ang pananampalataya ay umaasa na mangyayari ang mga bagay na hindi niya pa nakikita. Paninindigan po ito na mangyayari ang kanyang inaasahan, which is ang inaasahan natin, naninindigan tayo na tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi natin nakikita ang Panginoong Hesus, pero hindi natin nakita ang ating Diyos Ama, pero pinaniniwalaan natin ang mga salitang ito, mga ginawa ng Panginoong Hesus. That's faith, at pag-asa. May pag-asa tayo. Naniniwala tayo, babalikan tayo ng Panginoong Hesus. That's the blessed hope. At ito na, at pag-ibig. Pag-ibig ang pinakadakila sa lahat ng ito. Kasi tulad ng nasabi po dyan, natuto ka man ng mga giftings na yun, mayroon ka man kakayahang magsalita ng iba't ibang wika, may kakayahan ka man na magbigay, tumulong sa mga mahihirap, may kakayahan ka ng mga magpagaling ng may masakit, o ano mang mga giftings, may kakayahan ka nga, kung makaya mo nga ang gawin yun, pero kung wala kang pag-ibig, wala pa rin kabuluhan ang iyong ginagawa. Kahit anong tulong mo, anong sipag mo, kahit anong pagpupunta mo sa simbahan, or ano pa mang mga bagay na ginagampanan mo na sa palagay mo ay ginagampanan mo para sa Diyos, kung walang pag-ibig ang iyong puso, walang kabuluhan ang iyong ginagawa. Kaya tinuturuan tayo na itong mga bagay na ito, alisin natin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Yung mga mga hindi maganda, na mga asal, parang asal bata, kailangan maging mature na po ang bawat isa sa atin. So maintindihan po natin ito. Tingnan ninyo, dapat wag tayong maiinggitin, wag tayong magagalitin, wag tayong mapagtanim ng sama ng loob. Lahat ng ito dapat mapagkakatiwalaan tayo. Lahat ito dapat tayo nagtsatsaga hanggang wakas. So, ito po ang mensahe ngayon. Napakaigsi lamang ito, but then napakahalaga na maintindihan natin ano ang meaning ng pag-ibig. At ang Panginoong Diyos
ang nagdemonstrate sa atin kung ano ang pag-ibig dahil ginawa niya po ito para sa atin. Amen? So God bless po everyone at lagi namang ini-encourage kayong lahat. Nasa bahay man kayo, ano man yung ginagawa, may mga Bible kayo. Kung wala kayong Bible, may mga cellphone kayo na may app ng Bible, magbasa kayo chapter every day. Dahil dito po tayo natuturuan. So, continuous ngayon chapter 13, ang susunod chapter 14, at continuous po at hanggang sa muli na pagkikita-kita natin sa sunod na Sunday. Amen? So, God bless everyone. Pagpalain po tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Bye for now.